morning everyone. Again, this is RR Vlog, my life after I lost my only child, my baby. It's almost 3 years now since this thing happened. 3 years niya na next month, but parang feeling ko still fresh, Supposedly, masaya, pero ito yung time na sometimes pareho kami ng husband ko, we're not okay, like feel down kami at this time, siguro dahil sa mari-remember mo naman for another month thing happened. But anyway, before I start happening to my life, but before we start, I would like to say thank you to all my subscriber. Good news, shout out to all my subscriber, 1K subscribers. So thank you so much. I am so happy. Yesterday was very happy because I saw my subscriber na na-reach ko yung 1K. So having that is not easy, honestly, I know. Kaya I'm so happy na reach ko. But syempre, yung mga views, I need views para continuous ang success natin dito sa channel ko. So maraming salamat sa lahat ng support ninyo. I really appreciate lahat ng mga taong nagbibigay ng time para panoodin yung video ko. Once again, I would like to say thank you to everyone, at sa mga taong hindi pa po subscribe, please do it. Like and share na rin, and hit the notification para updated kayo sa lahat ng aking videos. Okay? Thank you so much uli for my 1K subscribers. Yay! Anyway, ito, nagbe-breakfast ako right now. Oh my God. Nasanay na naman ako mag-breakfast. Dati hindi naman ako nagbe-breakfast. But since, I'm going to be very busy today, baka wala na naman akong time kumain. So, I rather have something in my stomach. Meron akong, ito yung pagkain ko. Yung leftover ko ng naan, Indian food, Afghan actually. Kasi pag nagsawa na kami sa mga Asian food, tinatry din namin yung something else. Yung isang order, hindi naman talaga namin yan. Good lang sa amin yung one order, pero pagka ganyan may mga kasamang bread, ayoko naman kainin yung rice with the bread. So I rather keep the bread and then kainin ko na lang pagka, like right now, breakfast ko yan. So hindi ko sabay-sabay nakakain yung mga carb kasi I'm trying to cut down all my carbs, especially now I gain weight. But anyway, I said I'm so glad na na-reach ko yung 1K at this time. Imagine, I have only almost 200 for almost a year. More than a year na pala, kasi I started like, alam ko, September, October, parang ganun ako nag-start, nag-vlog last year. So, actually not last year, the following year, yung isang year pa, 2023. Yun madali, kaya I'm so glad na nakuha ko yan. Kaya lang talagang it's a lot of work. Of course, we have to invest. Wala tayong choice kasi syempre business is a business. So we have no choice but to follow, their criteria para ma-reach mo yung mga yan. At hindi yan yung talagang bilib ako sa mga taong rich na ng mga maraming subscriber. Actually, hindi ko sinasabing baswerte at may COVID, because marami rin namang nagawang maraming bad na nangyari sa COVID. I think that's the worst na mangyayari in the history ng mundo. Pero may mga tao ring sinuwerte during the COVID dahil katulad nito, they're being monetized by yung mga content nila because na-recognize sila during the COVID time. So, minsan may mga nangyayari sa ating bagay na hindi maganda, at the same time, may nangyayari ding maganda. Sorry, kumakain ako kasi I have client coming, so I have to eat. Ano kung client ngayon eh. So anyway, the weather is so nice today. It's perfect. Upper 60s ang weather namin. That's the highest, and then the lowest is 40 something. So that's perfect weather here in America. It's a little cold, but it's not that cold, so it's okay. But the problem is I'm working today all day until late. Dapat nga may
nililipat ako ng PT ko today kasi hindi ko nagawa yung PT kahapon because siya naman ang mayroong appointment. Nililipat niya ng Tuesday uli kasi nilipat ko ng Monday. Ngayon siya naman yung may appointment so I cannot make it. Sana pero I already have my schedule so hindi natin pwedeng i-cancel just like that, especially yung mga ganitong nag-appointments. I have only one session for this week. Sa Thursday yon. But anyway, naumpisahan ko yung, like I said, yung kami ng asawa ko ngayon, pareho kaming down. I don't know why. I'm supposed to be very, very happy right now because I reached the 1K. But the thing is, meron talaga kaming moment na ito kasi ang masakit sa aming mga katulad namin, you know. I'm so glad na nakatulog ako ng maayos kahit papano. Siguro mga ilang beses lang ako nagising. Problem with us, sometimes, para bang wala nang mas maganda sa ginagawa namin. But we are so happy na, okay, I have a good sleep, nakapahinga ako. Siguro dahil we're both excited for yesterday dahil naka kami ng 1K na reach ko kasi naawa na sa akin yung asawa ko. Talagang I'm trying so hard just to squeeze this video para lang ko yung catch ng attention sa mga tao na panoorin yung video ko. But anyway, so kahapon nga late na nga ako umakyat pero at least nakatulog ako. But the thing is, this is what happened to us. Sometimes, dapat, di ba, very happy kami. Masaya kami dapat. Pero ang nangyayari, kasi pag yung nakikita kong, okay, nakapahinga ako, nakatulog ako, na-feel ko yung excitement, pero bigla na lang sa isip mo yung, bakit ako nag-i-enjoy? Bakit ako masaya? Parang ramdam ko, yung hindi ko na naalala yung anak ko. Parang ganun ang feeling namin. So, talagang, it's really hard to navigate our situation right now. Kaya, kami rin, hirap kami na, you know, sabihin sa sarili namin na we're going to be okay. Na may nangyayari sa lahat ng ginagawa namin kasi nga I think talagang nawalan kami ng excitement sa buhay. Darating man, nagkakaroon man kami ng excitement for a while and then after that we feel bad. So ang hirap. Pero sa mga taong normal na katulad ng mga ibang walang problema na ganito, parang kasi during that time na nasa situation nyo ako na wala pa akong ganitong problema, talagang sasabihin ko sa tao na ano pa yung gusto mo, buti nga ganito, buti nga ganyan, you know. Pero hindi ko naman sinasabi yun kasi hindi rin natin alam kung ano yung nasa isip nila, di ba? Katulad ko right now, you know. Bakit ano pa nirereklamo ko, di ba? Nagagawa namin yan. Kasi being a content creator, YouTuber, it's not easy kasi you have to invest din. Hindi yung everything is free, you know. You have to find a way how you going to establish your business. So, naawa ako sa mga taong they cannot afford to, you know, do the way para ma-establish tayo, you know. Kaya ginagawa ko na ngayon habang meron pa akong trabaho because I know later on pagka ako ay nag-retire na I won't be able to, you know, spend money just like that. I have to be wise pag-expense ng mag-budget, yun. So I'm still hoping na someday kung I'm ready to retire, if I'm ready to stop working, sana ma-establish na ako. That's why I'm trying everything I could. Kasi kasi kami dito, like us, nasanay na kami na we have income, nasanay na kami na may trabaho kami. Kung minsan yung iba, it's really hard for them to stop because iisipin mo, wala ka ng income. May income ka man, pero it's not even good enough to provide for yourself yung mga retirement mo. So, depende rin naman yun sa lifestyle. So, ako, I'm trying to find a way na may magawa ako. Kasi first, pag nag-retire ka first,
maboboard ka. Anong gagawin mo at your age? Especially us. Wala na kaming pinagkakaabalahan. At like before, ang phone ko, never ko yung pinut in silent because for my daughter's message, baka tumawag, hindi ko marinig, you know. But now, I have automatic silent at 8 o'clock in the evening kasi ayoko na ma-stress. Ayoko nang magbasa ng mga text na ganyan. Kasi hindi na ako nag-schedule. But to all my clients, you can message me anytime kasi hindi nyo naman ako nadi-disturb. But the thing is, the following day ko na yun masasagot. Or kung minsan na accidentally nakikita ko, may message ako, pero most of the time, nakaano talaga yan, silent na ako. But before, nung andito pa yung anak ko, never na nakalimutan ko yung phone, never na na-silent ko yan. Whatever happened, naka-ready yan in case of emergency. Pati battery, dapat hindi yan maubusan ng battery. So, ang laki-laki ng talagang changes ngayon. So, yan ang mga pinagdadaanan namin. So, yan ang pagka nag-retard ka, kailangan, you have to prepare, you have to be ready. What are you gonna do? And enough ba to provide for yourself? But anyway, dapat hindi na namin iniisip yun. But the thing is, pag nasa ganito kang situation, like I said, maraming nadidepress dahil pag nag-stop sila, ang nangyayari, bumabalik din sila sa trabaho. Ako, parang hindi ko na ini-aim na magbalik sa trabaho in case I stop. I'm done. But hindi ibig sabihin I'm done, wala na akong gagawin. Parang iibahin ko na yung mga dati kong ginagawa, how to make money. So I'm still hoping na someday itong aking YouTube is mag-succeed. Kasi kung magkakaroon tayo ng income dito for kahit konti, at least kung kang panggastos man lang para sa pagbibideo mo, kahit na, you know, kahit man lang sa ganun, kasi it's not free. You have to spend money if you wanna go somewhere. Syempre, kailangan mo ng pera. At saka, syempre, kung makakauwi kami, we have to make sure na meron kaming pang-emergency. So, meaning, yung mga whatever we have right now, that's only for our emergency. So, lahat yun we have to consider. Kaya ako, as a business person, I was like, you know, thinking about that. Kasi, pag nagbi-business ka, walang imposible. Everything is merong way. Magsipag ka nga lang. That's your, yun ang magiging, capital mo, yung iyong effort, yung talagang magbabatak ka ng buto mo, you know, kaya ng katawan, kailangan, kasi hindi naman basta napupulot yung pera na okay, tsaka hindi ako nagre-rely, kahit na ako ay may hawak na konting pera, hindi ko yan iniisip, kasi I know yung capable lang ng pera na yan is only for emergency. So, napakakalungkot kung wala tayong mga pang-emergency. Kaya yung mga taong they are willing to work outside, my advice is do it kung bata pa kayo first, and then pangalawa, try to save some money para for the future. Kasi kung babalik man kayo dyan, like us, we're planning to go back to Philippines, we have to make sure we're ready. Hindi kami yung magiging burden dyan na babalik kami sa way ng inalisan namin. Kailangan, pag lumabas kayo, matuto kayo sa buhay. Dahil pag hindi, pagbalik nyo, kawawa pa rin kayo. So ayaw mo yon. Gusto mo, may makita ka naman kahit papano sa pinaghirapan mo. Katulad namin sa ginawa namin, ang achievement lang namin dito actually, yung napalaki namin ng maayos ang anak namin. Nakapag-aral siya kahit papano. Hindi niya problema yung gastos. Pero some people, they said, bakit mo kasi inubos lahat ng mo sa anak mo? Pwede naman silang umutang. Totoo naman yun. Kaya lang, I'm so happy na ginawa namin yun. Because you know what? Let's say,
hindi namin nagawa yung part namin as a parent. At ito, nawala nga siya. So, isa pa yan sa mga regret namin. Magiging regret mo na sana nagpakahirap ka magtrabaho just to provide for your kid. Kaya ako, it's never kong naging regret na lahat ng mga pinundar namin, lahat ng pinaghirapan namin, naitulong namin sa kanya. Although, kahit papano, nakapag-ready rin kami para sa sarili namin because I know we cannot rely to our kid kasi hindi tayo sure kung anong magiging kalalabasan ng mga anak natin. May mga anak na very concerned about the parents, pero meron ding mga anak na they don't care about their parents kahit ginawa mo pa lahat-lahat kasi may mga choices din sila, kaya hindi tayo pwedeng mag-assume at hindi natin pwedeng pilitin ang mga anak namin na now it's my turn to take care of us. Yung ganun, siguro dahil hindi ko naman nilalahat kasi ayoko naman mag-generalize kasi iba-iba naman ang kwento ng tao. Kasi siguro the reason I was like this because wala kaming inaasahan dahil lumaki kami hindi kami pwedeng mag-rely to anyone. You have to kailangan maging yung mag-provide para sa sarili mo, kailangan productive ka, maging smart ka kasi we are survivor nga, kaya hindi kami pwede mag-rely sa anyone, sa parent dahil first, maaga na wala ang tatay namin, tapos si nanay, wala namang kakayahan para bigyan kami ng magandang buhay. Wala tayong magagawa doon, pero kahit ganun pa man, lumaki kami, binalyo namin lahat ng mga effort ng magulang namin, especially my dad. My dad, kasi ang tatay namin is a very good provider. Nanay naman is taong si nanay maabilidad kahit na hindi siya sa bahay, kinabang siya, Ang tatay ko wala siyang kailangang igastos kundi yung pag-provide lang ng everyday needs namin, but aside from that, nanay is taking care of everything. So, maganda ang naging simula ng buhay namin at na-value namin yan, kinip namin yung naiwan, nakita namin, lumaki kami na ang tatay ko is a good role model yan. Is a role model yan as a family. Although mga bata pa kami, syempre, wala namang perfect na tao. Syempre, of course, meron din si tatay diferensya, but I don't know kung ano yung diferensya niya when I was young. But the good thing is, remember all the good things. So, yun ang binalyo namin. Yun ang nilagay namin sa utak namin na kahit na maaga kami nawalan, nakita namin si tatay na maganda siyang example na family, na paano ka mag-take care ng family mo. So, kahit ganun pa man, kahit na si nanay is hirap siya sa buhay na halos hindi niya kaya kaming i-provide, we're still here. Walang isa man sa amin na ayaw mag-look back kay nanay kasi lalo na nung hindi niya na kayang magtrabaho. So glad nung time na yon is kahit papano nakakatulong na kami sa kanya, especially nung talagang hindi na talaga siya makagalaw at saka sa mga medical issue niya. We're there and kahit papano naka-step na kami ng konti sa buhay so we can provide for her. So yun lang naman. Kaya ako, that's my plan pag dumating ako sa time na I need to stop working. Talagang I am ready naman sa harapin ko at I am preparing this like I said. Kasi para hindi tayo maboard at saka mapilitan tayong mag-keep going, mapilitan tayong kahit papano. Kasi kung wala kang gagawin, anong gagawin ko pag nag-retire? Maglilinis ng bahay, maglalaba lang. That's only a part. Hindi ka naman aabutin dyan ng ilang oras to do your chores every day. So, syempre, this is the time na katulad yun. Ito, ngayon, na-stuck ako dito. For how many years ako nag-work? Ilang taon na ako nag-work sa bahay. So,
Meaning, every weekend lang ako nakakalabas or sometimes weekdays, pero madalang pa yun sa patak ng ulan. So, ano yun? Marami akong natiniis dito na klase ng buhay para lang mag-survive kami dito sa Amerika. Kasi hindi naman kami mga professional. I'm just happy na I have a business, I have a talent na magagamit ko to help my husband for our everyday needs. So, yun lang. Simple lang ang buhay namin, naging buhay namin dito. Hindi kami katulad ng mga iba na meron silang sweldo na 6 figures. Hindi kami ganon. But it's a very decent naman ang naging buhay namin dito. Hindi naman kami mukhang miserable. Okay lang, but hindi sobra. Yun nga lang. We have enough, but it's not, walang sobra. That's the thing. Kasi kung aim pa kami ng sobra, is hindi na kami matutulog, hindi na kami magkikita ng asawa ko, wala na kaming time sa anak ko, which is hindi yun ang choice kong buhay. Na-miss ko na nga yung buhay na ganon, tapos gagawin ko pa sa buhay ko, di ba? Hindi naman yata worth it yun. Pero like I said, hindi pa rin tayo perfect. Look what happened. I try everything, my best to better family, my own family. And I did well sana, but it's just happened na nawala yung anak ko. Hindi siya nag-stay longer dito sa mundo. Kaya hindi ko alam kung am I lucky or what. Hindi ko masabi. Pati yung mga na-attain ko about my daughter is paano ko i-credit sa sarili ko yung kung hindi ko naman na-save yung anak ko. Kung hindi naman siya, but like I said, she finished her life, naging maayos ang malayo na rin ang narating niya, although like I said, hindi naman namin afford yung luxury na buhay. That's the only thing na hindi namin naibigay sa anak ko. But lahat ng time hindi siya naging lack of attention, hindi siya naging, although may mga time na she's by herself, but I'm always around, at least I can supervise her and I make her understand na I have to work, and then kahit pagod ako, pagtapos ko ng trabaho, I always bring my daughter somewhere kahit na halos hindi na ako makatayo sa sobrang sakit ng mga paa ko. I always, pag sinabi niyang gusto niya ng ganun, pumunta sa ganyan, okay, punta kami kasi, naiintindihan naman namin being, only child. Kailangan, pag nagdesisyon kayo ng only child, dapat marami kayong energy to play with her, to be with her, and to bring her somewhere. Dahil, kawawa naman sila kung mag-isa na nga lang tapos wala ka pang panahon. So, yun yung mga bagay na we have to consider. Anyway, so hanggang dito na lang muna kasi I'm running out of time. I have to work. I haven't finished my breakfast yet. So, I'm going to be busy today. Siningit ko lang ito at saka marami pa akong i-edit. So, till next again. Before I say goodbye, I would like to say thank you again to all my subscribers. Mag-comments below kayo if you have any question. At saka, don't forget to like, please, and share na rin if you have chance. Okay? And for all those people who just, watch this, please subscribe, like, and share, and hit the notification para laging updated. Okay, so I will see you again next time. Thank you so much for your support. Thank you again for 1K subscribers. Yay! Bye! God bless us all.